Ito na, pag-usapan naman natin, kasi alam naman natin lahat na kayo po ay nanggaling sa mga probinsya ninyo. Tito Leo, Batangas, si partner, Cebu, and si chef naman, Davao. Yan. So gusto kong tanungin, yung mga experiences ninyo, nung nagsisimula pa lang kayo, kasi syempre from the province, tapos bigla kayong pumunta dito sa Maynila, ano yung mga na-experience, yung mga challenges? Kwento nyo naman sa amin. Nung pagpunta dito sa Maynila, pag ganito ang accent mo, ay ang mga tao napapatingin. Napapatingin kasi may punto. May punto para bang taga saan ka ba? Pag pero kanya nung naging artista na ako, yun naman ang ginawa kong para ngayon naman hindi na namin kinahihiya yung accent namin. Of course. Madami nang gumagaya sa akin. Miski hindi Batanggenyo, gano'n ang salita. Laging may ala. Totoo ba na may gano'n? Alae? Yung alae doon sa mga lipa sa Batangas City, sa Bawan doon. Okay. Ikaw, partner? Ayun naman nga ang akin. Ay, ayan na. Katulad na nga sinabi ko niyo, ginagaya na Nadala kasi ako ni Direk Leo. Oo nahawa Ayun, nung dumating ako dito kasi, 8 years old ako nung unang salta ko sa Manila. Okay. So, yung adjustments, marami kasi yung may punto pa. Tapos nung nag-aaral, pumasok ko sa school, medyo nakakailang magsalita kasi parang baka nakakahiya, baka Bisaya. Ang nakakapagtaka pa, yung mga salita, yung langgam dito, gumagapang. Yung langgam kasi sa amin, lumilipad, ibon, langgam. Kaibahan, marami. Si chef naman? Well, sa amin naman sa Davao, napakahirap. Yung Davao, napakalaking lugar, tapos gusto naman namin pumunta ng Maynila. Yung mga taga rito Maynila, gusto naman pumunta ng Davao. Ayun. Kasi andun yung business Oo. Siyempre, katulad ko, parang nangangarap, parang ang ganda ng Maynila, ang ganda ng suot nila, ang gagawa po nila. Parang inggit na inggit kami mga Bisaya doon Kaya nung pumunta ko ng Maynila, I think 13 years old ako. Dumating ako rito, and then, yung nga may discrimination talaga kasi yung nagtagalog ako sa eskwelahan kasi hindi ako nakapag-aaral, elementary graduate ako Tapos ang Tagalog ko, parang according to the book, yung sapagkat, ganyan, di ba? Yung malalalim. Bakit ganon? Dito, ba't ganon? Parang ba't na lang? Kulang na. Kulang na. Bakit? Ba't ganon? Parang nag-adjust talaga kami mga Bisaya. Siyempre naman, kapag sinabi Bisaya, parang tatawanan accent mo, yung matigas ng dila, sabi nila, yung mga salita namin, yung tricycle, ganun tricycle. O, di ba? Popsicle. Popsicle. Actually, Mindanao, napakaganda kasi nahati kami ng mga Muslim brothers. Maguindanao, Cotabato. Yes. Pero ang Mindanao kasi kung iisipin mo, magandang tirahan Kasi malawak, maluwang, masarap ang prutas, nandun lahat Kaya tataka, bumalik na ako ngayon doon Doon ako nakatira. Mindanao. Ano ka na ulit? So tuwing Sa Compostela Valley. Every week, bukas, flight ko. Di ba? O di eto na, syempre, diba? Gusto talaga natin kahit paano, maranasan natin ang Luzon, Visayas at Mindanao. Balita ko, may pagluluto daw tayo ni Tito Leo. Uy! Oo. Pwede ba yon? Pwede ba i-share mo naman sa amin? Pero bago pala yon, bago pala tayo maglutuan, gusto sana kitang hamunin, pero parang ayoko. Ayoko kitang hamunin sa balagtasan. Alam niyo ba yung balagtasan? Ayan. Malalim yan. Malalim nga Malalim. ito Oo. Pero tulad nga ng sinasabi nila, siyempre si Tulio, diba? Ang galing yan malalalim ng Tagalog. Ang bilin-bilin sa akin ng aking mga magulang, ang daan daw punta ng puso ng isang lalaki ay sa kanyang tiyan. Kaya ang tanong ko sa iyong magandang kaibigan, ilan ba talaga ang kaya mong lutuing mga ulam? Kaya niyo yun? Gusto ko sana sumagot Hindi ko